Naniniwala ang Commission on Elections na malaki ang naitulong ng kanilang voter education campaign kaya mas maraming Pilipino ang nakilahok sa 2025 midterm elections. Ayon sa tagapagsalita ng COMELEC na si Attorney Rex Laujanco, sa tulong ng kanilang mga field offices, itinuro sa mga barangay, eskwelahan at komunidad ang tamang paggamit ng automated counting machines o ACMs. Talagang bumaba po tayo, hindi tayo umasa lamang sa social media, ngunit pumunta tayo sa mga pamayanan. In-engage natin ang ating mga kababayan sa eskwelahan, doon sa kanilang mga barangay. Sa kabila nito, tiniyak ng COMELEC na hindi sila tumitigil sa pag-iisip ng paraan para mas mapabuti pa ang voting experience ng mga Pilipino. Isa sa naiisip ng ahensya ay ang pagdaragdag ng mas advanced na makina na mas magpapabilis ng transmission ng resulta ng botohan. Nais po ng COMELEC, baka merong mas magandang teknolohiya. Ito po yung gagamitin natin kung sakali man na available po ito. Yung paghahanda ng maraming makina ready na tumugon sa ating mga problema at higit sa lahat po, pagpapatibay din ng transmission. Kabilang pa sa plano ng COMELEC ang pagdaragdag ng mga tauhan sa Priority Polling Center o PPP na aasiste sa mga botante na senior citizens, buntis at may kapansanan. Pinag-aaralan na rin ng komisyon ng paglalagay ng early voting days sa halip na early voting hours. Hindi po tayo titigil sa pagsusulong ng pag-aamyenda sa batas na baka sakali mapagbigyan yung early voting days sa mga senior citizens, PWDs at pregnant women nang maikagaan ang kanilang pagboto. Aminado rin ng COMELEC na isa ang paglaganap ng disinformation at fake news sa mga naging hamon ngayong halalan. Ang pinakamalaking aral po talaga ay ang paglaban po sa disinformation at misinformation. Yan po ang pinakamalaking challenge na kinaharap namin ngayon. Kaya naman mas magiging aktibo ang ahensya sa pagsasampa ng kaso sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon. Ayon sa ahensya, nasa 200 na ang napadalhan ng show cause order dahil sa alegasyon ng vote buying. Sa mga gumawa po nito ay makakaasa po kayo na tutuloy po namin ang paghahabol sa inyo at lalong-lalo na yung parte ng kasong kriminal dahil may 5 taon po kami para habulin kayo. Nagpaalala rin ng COMELEC hinggil sa pagbabaklas ng mga campaign materials ngayong tapos na ang eleksyon. Ayon sa COMELEC, bukod sa pag-aalis, mas makabubuti kung makakaisip ng paraan ng mga kandidato kung papaano maire-recycle o magagamit muli ang mga campaign materials upang makatulong sa kalikasan. Meron kaming bagong hiling. Hindi lamang ito itapon, hindi dapat lamang ito i-dispose. Dapat po yung ultimate goal natin, i-reuse, i-repurpose, i-recycle. Tulungan po natin ang ating environment. Isa pa sa pinaalala ng COMELEC ay ang paghahain ng Statement of Contribution and Expenditure o SOSE. Binigyang diin ni Attorney Laujanco na hindi na palalawigin ang deadline nito sa June 11, 2025, 30 araw matapos ang eleksyon. Hindi pinapayagan ang pagpapadala ng SOSE via registered mail o email at kinakailangan personal itong dalhin sa lugar kung saan nag-file ng COC ang mga kumandidato. Kasama sa kailangang maghain ng SOSE ang lahat ng tumakbo, nanalo man o natalo, kabilang ang mga nag-withdraw sa gitna ng kampanya. Babala pa ng COMELEC, ang hindi pagsunod dito ay may kaakibat na parusa sa ilalim ng batas. Joanano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.